mga pangyayari. And kagalakan ko po sa mga makakapanood sa aming YouTube channel ang patuloy na pagpapaunawa ni Pastor Ed. Siguro kung kayo po ay sumusubaybay na sa amin, mapapansin nyo, we're not much on doon sa aming mga kasuotan. Di ba na lang po yung aming sigurong first Sunday or last Sunday, we would like as much as possible to be appropriate, no, sa aming mga kasuotan. Pero ang tinitignan po ng Panginoon, yung pinapaliwanag ko po kanina pa sa aming FB Live, mga brethren, sa iba't ibang lugar, ay yung puso. No? Yung puso. And I want to wear this red shirt today, signifying, siyempre, I have my symbolic, every time I use an illustration, no? May mga sinisimbolize po ako, ini-illustrate. And siyempre, pag term red, I would really like to declare always the blood of Christ as per my kasuotan this morning. Kasi relatively, nagpasimula kami po sa mga nasa Zoom, there are these two garments, no, na aking ipapaunawa na binanggit ni Prophet Isaiah ng kanyang kapanahunan. Naunawaan niya to. Alam niya na. Siguro we will go back pa mamaya sa Genesis. But sabi nga po doon sa Isaiah 61, verse 3 and doon sa 10 and 11, there are these two garments na tinatanong ko kung suot nyo ngayon. Pakitanong ng mga katabi, may suot mo ba ang garment of praise ngayong umaga? Nakasabay ka po ba sa pagpupuri sa Diyos? And suot nyo ba ngayon? Yun ba ang pinagdiriwang natin ngayon? Yung kasuotan ng ating kaligtasan? In verse 11, the garment of salvation na meron tayo na. No? There are these two kinds ng garments na binabanggit. And hopefully, again, andun yung puso ni Pastor to encourage you po sa mensahe sa umagang ito. Bakit po napakahalaga na gamitin ko po ito pong katotohanan sa verse 10 about this tinagurian po na garments of salvation. Well, ang akin pa rin pong key verse, kung ayan si Ma'am Jane, Revelation 16:15 pa rin po ako. Doon po ako sa second line ng atin pong sentence na yon, di ba? And nakakalungkot doon kasi nabanggit doon yung garment na dapat suot-suot mo. Okay? There is this garment, no? Akin lang pong gusto mo nang tignan para mas maunawaan niyo po ako. Sa Revelation 16:15, very clear po na kasama sa forewarning ng Panginoon, ini-echo niya, ito pong tinaguriang garment na ito. And nakaka-touch dahil sabi po sa 16:15, here goes, and nakaka-ano nga pong makita, and sabi diyan, although in the NIV po itong nandito kasi yung King James ko po nandun sa aking iPad, and keeps his clothes with him so that he may not go naked. And sabi nga po, nakakalungkot, be shamefully exposed. Wow. In the King James Version po, siyempre, andun yung pagpapaalaala na tayo po pala ay tinatagurian na on the spiritual aspect po, ay may mga kasuotan na nararapat. Lalo na matapos natin, doon sa mga baguhan naming kapatiran, matapos tayong mailigtas ng Panginoon, mahirang niya sa ating panahon, yung kanya-kanyang kapanahunan from the Old Testament to the New Testament. And then, the principle stands, and timely lang siguro po na magamit ko po ang isang pag-aaral nagpapatungkol sa kasuotan. No? Hindi po kailangan ni pastor dito maglagay pa nung mahahabang ganun. Kahit yung mga pastor ngayon, naglalagay na nung mga kung ano-anong nilalagay dito eh. Alam niyo po, nonsense po yun. Pero siyempre, gumagalang ako sa kanila.
Dahil, yung gusto nila may mga ganun sila, kung ano-ano nilalagay, sinusuot. Doesn't matter po, ang mahalaga yung puso. No? Bakit po bumabanggit ng garment si Pastor? Pinaalala dito, echo. Kasi hindi na mauulit ang pagpapaalalang ito. Doon sa kasuutan. Kaya nga, sa prelude ko po kanina, nagpapatawa din ako dahil nangyari na yun sa South Korea Nagsuot pa sila ng mga puti. Dito sa Magallanes, ganun din. Nauuto sila. Kaya mag-ingat kayo sa mga pastor-pastoran po ninyo. Nauuto sila. Pinagbebenta ang mga yaman nila sa South Korea. Di ba? And ano nangyari sa kanila? Mga nag-resign sa trabaho. Kasi dadating na daw si Lord nung September, October na yun. Hindi naman nangyari. No po? Kasi andun po ang katotohanan ng salita ng Diyos Siya magpapatupad nun. Walang nakakaalam ni sino man. And although ang tao kasi nga po, nakakalungkot, binigyan tayong utak, sabi ko nga last message ko, kaso hindi nagagamit sa tamang kaalaman. No? And dun kami nagpo-forewarn. Part ng ating bagong tema, we are preparing you po, yung mga baguhan. So, naligtas kayo. Purihin ng Diyos. Nabautismohan na kayo. Oh, hallelujah. And pangatlo po ngayon, patuloy namin kayong tuturuan. Ayan, yung mga bagong kapatiran natin sa Pampanga na nagpapaalaga po sa atin at sa ibang lugar. Step by step po. Those are doctrines na tinatayuan natin ating pananampalataya. And kahit sa mga makakapanood sa amin, get in touch po kung something is sa tingin ninyo, gusto nyong i-check ang katatayuan ng pastor na ito na nagsasalita. Kung sakali naman kayo po yung naghahanap ng katotohanan, nandito lang po kami. Kompleto po kami. Get in touch. May Viber, may Messenger kami, may ano po kami, lahat, no? Kung saan po kami makakatulong sa inyo, pandagdag, pang-espiritual na kaalaman. No? And hindi po kami para maghusga, hindi rin kami para makapagdebate, etc. Hindi po. Kami po ay nangihikayat. No? Magamit kami sa mga panahon pa na pwede pa. Dahil ang ganda nung pinost nung isang kapatid natin Brother Joey, naramdaman mo ba yon? Yung pinost mo, ikaw nag-post nun Paano nga any second, maganda yung pinost si Brother Joey, ang daming namamatay yung mga nakunan na mga namamatay. Ang ganda yun, no? Ganun ba yung naramdaman mo, Brother Joey, nung nahimatay ka? Di ba? Buti, nagising pa si Brother Joey. Kasi yun yung mga pinost si Brother Joey. Malay yun rin si Pastor Ed, pag biglang ako'y humimlay dito, ganito, humiga, bahala na kayo sa lamay ko, no? Sakali. Kasi baka hindi na ako nararapat tumayo dito. No po? Ang ganda ng pinost na yun ni Brother Joey, Tingnan niyo po, no? Yung any seconds, pwede ka palang humimlay, Yung halaga ng buhay. Pero tayo, kung ano-ano pa rin pinaggagawa natin, No po? And nakakalungkot talaga. Kaya ngayon ng puso ngayon ni Pastor, paalaala ang ating mga kasuotan. Yung bang pagbabalik ng Panginoon sa ulap, nararapat ba tayo doon sa kasuotan na yun? Pastor, di ba sabi nyo, spiritual body na tayo doon, walang mahawakang pantalon at saka palda doon, no? Walang kanya-kanyang akyat yun yes, opo, wala na pong mga damit talaga. Pero ang akin pong dinidiinan dito, yung spiritual na kasuotan po ng ating mga puso. No po? Kasi symbolically, ito po yan. So, I'll give po na po extra background. From the Old Testament to the New Testament, very clear cut na magtitrivia. Sino ang unang fashion designer? Ayan, di ba? Siguro, alam niyo, nakagad naman ang isasagot dyan. Sino unang fashion designer natin? No? Si Lord, siyempre. Nang una niyang bihisan, sila Eva at Adan, nang sila ay magkasala at sumuway sa kalooban ng Diyos.
Matutunghayan nyo po yan, nandun po yan, balikan natin. Sa Genesis po, no, chapter 3, medyo nakakalungkot ang kwento dyan. At makikita nyo, malaking kaibahan ng una pong nagbigay ng tamang kasuotan. Dahil ano po naramdaman nila Eva at Adan sa Genesis 3, 7 and 10? Naramdaman nilang hubad sila. And yun din po yung pinapaalala dito sa Revelation 16:15. Di ba? You will feel naked and shamefully. Di ba? Exposed. And marami pong Christian ngayon. Kaya dito ako tumahak eh. Hindi po tayo tinitignan sa mga suot natin. Tinitignan po tayo sa uri ng buhay na meron tayo. No? And doon ako yung aspeto ngayon ng aking, kaya nga madalas ginagamit ni pastor yun dito pag may nagpapadala ng chocolate galing US dito. Di ba paghatian, binabanggit lagi ni pastor yun yung level of faith. So pag level of faith, mas matanda ka sa pananampalataya, mas malaki ang bahagi mo dun sa mga pinapadalang chocolates, yung mga patawa namin, di po ba? Yung 1 for you, 2 for me, ganun yun, ganun ang bilangan, no? Yung pag merong mga nagpapadala. Pero kidding aside po. But again, yung level, lalo na, i-illustrate ko na, yung level ng pagka-Kristiyano po natin. Kasi, yan, mga baguhan, God bless you. Sige po, aalagaan namin kayo, hihikayatin namin kayong lumago, tuturuan. Sabi nga po nung pangatlong ng Matthew 28 na yun, di ba? After accepting the Lord, baptism, and then, we will teach you to obey. No? We will teach you to obey. Pero, balik nga tayo ng mga edad natin. Paki-assess nga ang edad natin. Tandaan ninyo, grabe, 40 years yung mga damit ng mga Hudyo. Hindi po naluma. Ako marami pa akong damit sa bahay nga niro-rotate ko lang minsan, tinatanong ko, Pastor, bago yan? Hindi po, matagal na, hindi ko lang naisusuot dahil yung garments ko po, no? Salamat, may mga para akong model sinusuotan si Pastor, salamat. Ako ano-ano po, ng mga bagay, salamat po. And bakit ko po binabalik yung concept ng garments? Nabanggit po yan. No? Una, tinry nila, Eva at Adan, yung fig leaves, yung dahon-dahon. No. Sabi ni Lord, hindi yan. Hindi bagay sa inyo yan. Nagkatay ang Diyos ng unang hayop para magkaroon sila ng tinaguriang, coat of skins. Clothed them when they felt naked. And siyempre, yung image na yun na marred, sabi nga sa mga theological word namin, marred, nawasak yung image and likeness na yun sa 127. God was trying to clothe them. Nahubaran ang sangkatauhan nun sa ating mga ninuno. And here goes now, history repeats itself. Look up sa inyong concordance, may mga concordance, may mga Google. The word garments in the Bible, ang daming paggamit. Pero hindi na ako dadaan doon sa dami na yun. No? Doon ako sa mga importanteng nabanggit na garments. Una nga, si Isaiah. Balikan niyo po yun yung 3 and 10. Galing, Isaiah 61. Garments of praise. Hallelujah. So, kita ba sa atin yun? Yung puso na yun na nagpupuri o mapupuri ang Diyos sa ating uri ng mga buhay. Nakakalungkot kasi, babalik ako doon sa mga baguhan. Huwag po kayong mag-worry. Pero you are, sabi nga, the innocence of the law does not justify. Kailangan po lumago kayo. Doon sa matatanda naming kapatiran na. Beware tayo. Kasama ako doon. Hindi ako perfect And I, for one, would like to really
commit myself unto the Lord na pakitanong ng mga katabi sa inyong mga tahanan, bagay ba suit ko? Bagay ba? Pakitanong nga, bagay ba? Ha? Meaning, yung pagkakristyano natin. Ha? Bagay ba? Hindi ka ba nahiya? Ha? Nasabihin mo, oh, leader na ako, pero yung anak mo, nirereklamo ka, yung ganito, ganon. Diba? Pwede po, magpaalaala. Panahon na eh. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Parang ganun yun. Ini-echo niya sa Revelation 16:15. Ano na ba edad nyo? Diba? Pero sila, nakaka-bless kasi nandun na sila eh. Ha? Yung level na yun, nararapat sila doon sa kanilang katatayuan. Doon ang focus ko eh. Oh, grabe ano. Lord, salamat, makakapunta ako doon. Magiging bahagi ako ng grupo na yun. No? And, yung bang level ko, bagay ba, Lord? Bagay ba ako doon? Bagay ba ako? Walang perfect as of now. But someday, perfection is upon the Lord. Alam natin lahat yun. Kaya nga, dinidiinan ko po yung idea, ilustrasyon ng garments. Kasi nabanggit yun ni Isaiah. The garments of praise and garments of salvation sa verse 10. Meron na tayo noon. Dapat yun ang suot-suot natin. Dapat yun nakikita sa atin. Bilang tayo daw ay nagpapaunawa, Christian tayo. And may katanungan nga eh. Nangyayari nga itong mga issue na ito eh. Liban doon sa bagay ba, sa akin. Diba? Kayo na makakasagot niyan eh. Kasi lalo na sa edad ng inyong pananampalataya. Nung ating pananampalataya, kasama si Pastor diyan. No? Totoo po yun. Minsan binubuli po ako dito ng mga kapatiran. Kaya pansinin ninyo, hindi na ako nag-checkered. Kasi pag nag-checkered po ako, hindi daw bagay sa akin. Oo. So, biruan po yun dito. Pero hindi, sinusuot ko po. Sinusuot ko kasi bigay nyo yan eh. Diba? Kahit alam ko hindi bagay sa akin, isusuot ko kasi bigay nyo, regalo nyo eh. Diba? Totoo po yun eh. Lalo na pag, ito mayroon joke, di ba? Kahit anong mahal ng item na sinuot mong damit, merong hindi naman binabagayan, di ba? So, kidding aside, syempre po, we appreciate. Hindi binabagayan on that concept na meron taong ganun, kahit suutan mo ng mamahalin, hindi bagay. Meron naman, suutan mo siya ng kahit fake, akala totoo yung suot kasi dun sa nagdadala. Ayan, di ba? Yan yung mga biruan natin eh. Sa nagdadala yan. Kaya naman sa Pilipinas, maraming usong fake. Di ba? Kasi hindi naman titignan niya kung original yan eh. Pero yung suot ko ngayon, totoo po ito ha. Wag niyo pong ano yan. Totoo po ito. Totoo. Galing po itong New York, pasalubong ito. So, on that concept po, yung kasuutan, doon ako tumutumbok. Hindi yung panlabas. Yung mga puso po natin. And sa araw pong ito, napakahalaga. No? Na maunawa natin, yung message ng garments na ito, ang dami po eh, pero doon lang ako sa mahalaga. And then here now, the Lord spoke of this, no? In parables. Ginamit niya sa parable ng Matthew 9:16. That there is this new garment na dapat yun ka na. Hindi ka na pwedeng idikit sa luma mong pagkatao. No? Ha? Pakiunawa po. At 2 Corinthians 5, ano po yan? 17, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. Di ba? The old has gone, the new has come. Pero pag hindi pa po nangyayari yun, the new has come, alam niyo, wag na natin lokohin mga sarili natin. Ako nga, sabi ko sa inyo, pag alam ko hindi na ako nararapat, hindi niyo na ako aalisin, bababa na ako kasi si Lord ang magtatanggal sa akin. No? Pero yung mga nagangad, alam na natin yun eh. Kala nyo,
Even as of now, totoo to, I stand before you. Sino to mga taong ito para maghusga kay pastor? Sakali, no? Anong katatayuan ninyo, no? Sa inyong spiritual na pagkatao, lalo na merong bumira sa akin, di ba? Na nakakataka kasi ano kaya katatayuan niya? Hindi siya nagbabasa ng Bible niya. Ha? Para ako ay paratangan. Yung ganon. Nakakalungkot yun. No? But anyways, yeah, personal illustration yan. Hindi ako gagamit ng iba. Ako yun. No? Pero kunyari, isang mahal mo sa buhay, malalaman, sasabihin, ito eksena ninyo, kaya nga nakakataka eh. Tingnan nyo na lang po, kaya nga klaro ang 1 Timothy 5 3 hanggang 5. Tignan ninyo kung totoo ang pastor ninyo sa kanilang pamilya. Yan. No? Sa kanilang pamilya. Ayan, dami dyan, pastor-pastoran. Ayan. Kayo na lang, hindi na ako mag-ano, dami akong alam eh. Baka panahon na ito. Panahon na ito na tayo ay mapaalalahanan ng ating mga kasuotan pang-espiritual. And nabanggit din po yung sa verse 20. Yung hem ni Lord, di ba? Hinawakan. Yung hem ng garment ni Lord, hinawakan. Para, yun po, literal na maliligtas ka. Pero yung sa caught up, kanya-kanya po tayong angat ha, walang hawakan ng pantalon doon o ng mga palda. Pero yung babaeng dinudugo, hinawakan po niya yung garment, yung hem ng garment ni Lord. And mind you po, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kakatouch eh. Kasi, in the Bible po, dalawang klase lang po ang garment. From the coat of skin, nagkaroon na ng mga sa tinaguri ang fabric. And ang suot nila, pero si John the Baptist, pansinin niyo si John the Baptist, di ba? Old school. Skin na pa na animal yung suot-suot ni John the Baptist. Pero literally, maraming Hudyo nag-fabric na. Uso-uso eh. And yung fabric nila, dalawang klase lang. Yung cloak na tinatawag. Ulitin ko lang po. Yung cloak na pambabae, bilog. Ang tawag doon, close neck. Cloak. Round neck. Ang cloak ng lalaki, V-neck. Kaya bawal noon, pinagbabawal isuot, sabi ng Leviticus, Deuteronomy, pinagbabawal pong isuot ang damit ng panglalaki ng babae. Bakit? Ano makikita? Di ba? Okay. Culture, ano po yan, ang tawag namin po dyan, yung customs and manner. Kultura ng mga Hudyo. Pero, sa panahon ngayon, bawal bang isuot ng babae ang pantalon? Hindi naman cloak yun eh. Common sense naman po. Di ba? Ha? Ano na po yan eh, passion yan. Lima na lang old school ka, ayaw mo talaga. Gusto mo, kahit ba Maria Clara suit mo, malandi ka naman eh. Di ba? Useless yan. Hindi yan sa suot. Pero as Christians now, let me remind you po, I will not take that long. Kasi yun lang ang focus ni Pastor this morning. Ha? Yung halaga po ng garments na ito, historically speaking, biblically speaking, hanggang Matthew 22:11, ano po yung, may pacing yan eh, the wedding garment. Di ba? Sa mga okasyon, meron niyang formal attire, meron niyang, tinatawag na casual attire, no? Merong smart casual, nasa iyo yan. Pero, isisigun mo, babagay ka sa okasyon. Si Sister Michelle nga, yan ang payo sa akin lagi eh.
better ka ng overdress pa kesa underdress ka. Totoo nga naman din yun, di ba? Pag overdress ka, at least nagbibigay galang ka. No? Pero it doesn't mean na aapi ka dahil yung concept na yun, tinatry mong bumagay. Kesa naman, ma-out of ano ka po. And ganun din po ang buhay Kristiyano. Wag po kayo mapaghangad. Marami pong mapaghangad pa rin na Kristiyano eh. Nakakalungkot. I always declare this, kahit sa kina Eunice Dia ngayon, nag-uusap-usap kami. Whatever we have now, kasi kahapon, pray for Eunice, I hope nasa FB Live siya. Yung cornea pala ni Eunice, malala na. Kaya naman di ko maanong ninong Coco, sabi nga ni Sister Michelle, kaya pala malabo ang mata. Hindi na daw kaya, 800 plus daw yung astigmatism ni Eunice pala eh. Na-check up. Thank you, Nanay Gia, sa inyong anak po. Siya po ay naglibre pa kay Eunice. Thank you po, Nanay Gia. Nilibre po ni Doc Joey si Eunice doon sa check-up. Pinapunta doon sa ano ba yun? Dalawa po yun eh. Yung cornea specialist saka optometrist. May tatrying contact lens. May pagbabawalin mo nang mag-breastfeed pero nag-decide muna sila yun. Tatapusin muna si Dia. After a year na lang siya magpapa-opera. So, pag hindi daw po kasi, sino? Si Aya. Si Aya. O sige, whatever. Halo-halo na eh. Halo-halo na. But yun. Thank you for the, but, again, hindi, titigil nga mag-breastfeed kay Aya, di ba? Tapos, yun nga. Then, mabilis ang utak ni Pastor po sa concept. And then, yun nga, pag hindi daw po, may danger yung mata ni Eunice, yung cornea. So, tatrayin yung contact lens para lumubog. So, sabi namin kahapon, totoo talaga yung isang aspeto. Kami na-recover namin ni Sister Michelle kalusugan namin, nag-adjust kami. Nung panahon kasi noon, wala namang ganyang high-tech na mga check-up eh. Ang akala lang namin, lahi lang yan, sabi nung optometrist sa amin. Ganun lang yan. Lumaking ganun. Pero hindi pala, yung pala inborn, dapat pala yun na-correct. Wala pang ganun mga specialist nung panahon na yun. Si Dia, alam namin, nagkamali din kami on that concept. Pero si Lord yun eh. Winil ni Lord. Binusog ni Sister Michelle, pinataba. Ayun, na-appendicitis. Diba? Pero Dia, yung mata mo rin, dapat na-check up. Kami, nagpapacheck up. This January po, magpapacheck up ulit kami ni Sister Michelle after 6 months. Ongoing na eh. Sa puso ko. And, kailangan po eh. We are prepared. Nag-usap din kami si Sister Michelle kahapon. Yung chuchu namin, si Chuchu. May mali din kaming hindi kaalaman na nagawa. Ngayon namin natututunan, magagaling yung mga bet, kompleto ng mga technology. Yung ganito, yung ngayon, sa mata, yung gano'n. Di ba? Kita niyo, nag-road trip yung chuchu namin ng isang araw na sosyal eh, nakakotse pa eh. May pera naman po si Sister Michelle eh. Marami pala kaming mali ng pagpapakain. Ngayon, natuto na kami, magpaturo kayo sa amin para hindi kayo magpabet. Alam na namin yung mga dapat. Ganun pala yun eh, learning experience. Ang buhay. But today, we have so much here in the Bible na napakahalaga. Dinidiin ko po yung garments eh. And doon ako masaya doon sa Isaiah 61, yung garments of praise and garments of salvation. Na overall, ito na po. Nadaanan yan from Genesis 1:27. Ito na po tayo ngayon.
Nagamit ko na rin to dati, pero gamitin ko lang po ulit ang verse na ito. Ephesians 4:24, sinuotan na po tayo ng bagong pananamit. Huwag na yung armor of God, yung panglaban natin yun. Dagdag na lang yun. No? Dagdagan nyo na lang, helmet of salvation, etc. Ephesians 4:24, tandaan nyo po, from in His image and likeness, nabago na po ito sa Ephesians 4:24. Ang sabi po dito, in righteousness and true holiness. Totoong kabanalan. Well, pwede sabihin, ano naman ng holy and true talaga, at hindi nila sa truth and holiness, yung righteousness na yan. Yun po ang dapat suot natin. Kasi kung sabi ko nga lagi sa bawat kapatiran, alam nyo, kung hindi natin mararanasan yung dapat maranasan, balik na lang po tayo sa dati nating buhay. Kasi ano po yung lagi ko sinasabi, niluluko lang po natin ang ating mga sarili. Di ba? Nagkikristyanuhan tayo, pero hindi naman natin talaga nararanasan yung dapat nakasuutan ng tamang-tamang pagbabalik ng Panginoon na binabanggit po dito sa ating tema. Di ba, yung word na, kakahiya ka naman. Minsan, dinidiretso ko Sister Michelle, kasi minsan niya, mamamalengke kami. Kung ano lang suot, sabi ko, baka may akala may kasama akong katulong. Di ba? Sabi naman niya, ang ganda naman ng katulong mo. Di ba? Kasi dapat babagay ka naman kasi pag may makakita sa iyo, di ba sa labas niya. Pero si pastor ngayon, gano'n na rin, naka-shorts na lang ako, bahala na kayo, nakikita yung patay kong kuko, okay na yun. Yun eh. Hindi na ako nung sa panlabas ko na suot. Kasi alam ko yung puso ko. Alam ko yung puso ko. Ako po'y binihisan na. At sabi ko dun sa mga binaptize last Sunday, huwag niyo pong sayangin na. Sige po, okay lang. Wala pong makaka-perfect. Kaya nga po may pit washing every year eh. Sumabay kayo sa amin. Kasi wala naman talaga makaka-perfect ng Christian life. Totoo naman po yun. Pero, ilan taon ka na po na Kristiyano? Diba? Ilan taon ka na pong Kristiyano? Bonsai ka na po ba? Ha? Wala bang power of the Holy Ghost sa iyo ng Galatians 5 na ikaw ay bubunga? Parang katakataka yun. Diba? Parang katakataka po yun. Kasi bubunga ka dapat. The newness of life. Yun po yung sinare ko nung Sunday. Doon po sa Pampanga. No? Sige po, wala pong wala pong makakapagusga sa atin. Namamanik lang si pastor. Doon sa kahalagahan. And tulad po ngayon, isang mensahe na naman, this garment na dapat suot-suot na natin, Ephesians 4:24, ending statement ni Pastor. Pakitanong ulit ang mga katabi. Bagay ba? Pakitanong, mga katabi. Bagay ba? Bato-bato sa langit, tamaan po. Huwag magagalit. Bato-bato sa langit, tamaan, tablan na kayo. Diba? Kasi, malapit na po, all signs are up. Nagkakagulo na po sa Middle East, Yemen, sumali na po US, England. So anytime magwo-World War III, yan. China, andyan na, alam niyo na yan. And just in case po, see you all in heaven. Ano man po ang ating mga kasuotan ngayong umaga? Marami pa pong garments na pwede kayong mabasa. Pwede bang hugutan ko lang kayo? Likewise, sa mga last chapter ng mga gospel po. Lalo na doon sa bago ipako sa krus ng Kalbaryo ang Panginoon. His garment ay pinagsugalan pa. His garment
pinagparti-parti pa. Yung kasuotan niyang yun of His righteousness. And nang makita siya sa Luke, shining yung garment niya. I pray hindi masayang na nag-alay ang Diyos ng kanyang buhay para tayo po yung makapagsuot ng garment na ito. Ng praise and righteousness, but more though, praise and salvation, but more so yung Ephesians 4:11 po. In His righteousness, and true holiness. Panatiliin po natin suot-suot ito. Di ba? Tayo, kung ano-ano ngayon ng detergent ng mga umuuso para ma-maintain natin yung kulay. Kung decolor yan, mayroong detergent na pampatingkad ng decolor mo. Yan. Pag puti naman ang suot-suot mo, marami kang puti, meron naman detergent na para mas pumuti pa. Di ba? Ang terminology doon, mini-maintain mo. Mini-maintain mo ang level mo sa katatayuan mo dapat sa Panginoon. And balik lang po ang katanungan ko, bagay ba? And alam niyo may pahabol doon eh. Hindi ba napapahiya si Lord sa suot natin? Tayo po'y manalangin. Pagpalain po, O Diyos, ang iyong salita. Mapaalalahanan kami sa aming tema. Napakaganda po. Doon mo ako, Lord. Doon mo ako. Dahil, Lord, ang dami ngayon, Lord, na napapansin ako, hindi na po nababagay ang kanilang pagkakristyano sa kanilang edad ng pananampalataya. Tagal na po ninyo silang tsinatsaga. Hindi po ako, Lord. Kayo po ang matyaga, Lord. Kayo ang matyaga. Tagal niyo po silang iniintay. Tagal niyo po kami. O, sama kami, Lord. Hindi, sama po kami. Kahit ako, Lord, nagpo-process ako, alam niyo yun. But I know naman, Lord, masasabi kong, Lord, hindi kayo mapapahiya. Hindi kayo mapapahiya sa paglilingkod ko, Lord. Hindi ko po mapaperfect, pero hindi po kayo mapapahiya sa paglilingkod ko. Sinishare ko po ito sa aking mga co-leaders now, kung hindi po ba kayo mapapahiya. Sinishare ko po ito sa mga co-workers namin ngayon, kung hindi po ba kayo mapapahiya sa level-level namin ng pananampalataya. Sinishare po namin ito sa mga members namin, dapat po matatanda na, hindi po ba kayo mapapahiya. And sa mga baguhan, Lord, alam namin, grabe po ang inyong patience, Lord. Tsatsagain niyo po ang mga baguhan namin. From glory to glory, sabi mo, Lord, from glory to glory. Hanggang sa inyong muling pagbabalik. Lord, literally, hindi po kayo mapapahiya. Alam namin yun. Kayo ay Diyos na hindi mapapahiya. But the idea lang, Lord, I'm using, kasi, Lord, minsan, kaming mga Kristiyano ay wala na pong hiya. Kung ano-ano na lang po sinusuot namin, garment ng mundo, garment ng mga paghahangad, garment ng mga prioridad sa buhay, garment ng mga kung ano-anong garments, Lord. At hindi na po yung iyong righteousness and true holiness. Pagpalain po kami, Lord, sa mensaheng ito. Kasama po ako. Alam niyo po yun, Lord. Paano niyo sa inyo, pagharap namin, sa pagsusulit namin sa takdang panahon. Pagpalain po ang Holy and True Christian Fellowship, Lord. We're doing our very best here, Lord. Sa isang maliit na ministeryo, kayo po ang tinataas namin. Kayo po niluluwalhati namin. Lord, lahat ng kaparaanan ginagawa namin, ministry-wise. There are times nga po, Lord, hindi po ako para magtanong,
Bakit nga po yung maraming mga Christians, Lord, nalilinlang, mayayaman, naglalakihan ng churches nila, kasi nga po, nagagawa silang leader kagad doon dahil mayaman sila, etc. Marami naman, Lord, churches na linlang sa mga turo-turo ng kanilang mga pastor-pastoran. At Lord, hindi po nila naisusuot yung tamang kasuutan. Pagpalain po kami, Lord, sa pusong ito. Alam niyo po yun. Pagpalain po kami. Kasama po ng puso ko, Lord. Lord, yung kasuutan na yun sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan po, may tawag po ang PLDT. Pakisabi, maraming salamat. Sige, pakisabi.